Paglabas niya ng klinik, parang hindi siya makahinga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Kahit wala pa siyang nararamdamang galaw mula roon. Anong gagawin ko? Bulong niya. Tumutulo ang luha. Hindi siya handa. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Lance. Kung sasabihin ba niya ito. Pero hindi na kayang itago. Kahit pa paano, may karapatan din ang ama ng bata. Hindi siya nakatulog ng buong gabi. Nakatitig siya sa siling ng kanyang maliit na kwarto, habang ang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Iniisip niya kung paano tatanggapin ni Lance ang balita. Baka pagalitan lang siya. Baka pagbintangan pa siyang sinadya ni Ayon na ginamit ang anak para igapos ang binata. Hindi ko naman sinadya. Bulong niya sa kanyang sarili. Mahal kita kahit alam ko hindi mo ako kayang mahalin. Kinabukasan, pinatapang niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at tinawagan ng opisina ni Lance. Good morning po, Ma'am Hana. Bati ng sekretary. Pwede po bang makausap si Sir Lance? Kahit sandali lang po. Importante lang po. Sandali, ma'am. May ilang segundo, katahimikan. Bago nagsalita ang sekretary. Ma'am, sinabi po ng sir na busy siya. Kung may concern daw po kayo, paki-email na lang. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang lamesa. Ang bigat ng kanyang dibdib. Para siyang sinasakal. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Tumayo siya at nagpaalam sa immediate supervisor na pupunta sa HR. Dala ang maliit na bag. Diretso siyang umakyat sa top floor sa opisina ni Lance. Di na siya nagpaalam pa sa sekretary. Basta, tinulak niya ang pinto. Nandoon si Lance. Abala sa pagtutok sa mga papeles. May kausap sa telepono. Nagulat ito nang makita siya. Kaagad itong binaba ang cellphone. Hana, anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Sir, Lance, nanginginig ang kanyang boses. Kailangan kitang makausap. Importante lang. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Busy ako. Hindi na niya napigilan. Tumulo ang kanyang luha habang hinahawakan ng mahigpit ang laylayan ng kanyang blouse. Lance, buntis ako. Anak mo ang dinadala ko. Tahimik si Lance ng ilang segundo. Para bang tinutunaw siya ng titig nito. Malamig, puno ng pagdududa. Tapos ay tumayo ito, naglakad, palapit sa bintana, at tumigop ng hangin. Bago muli siyang hinarap. Sigurado ka bang sa akin yan? Hana? O baka nagkataon lang at gusto mo akong ipitin para sigurado hindi ka na mahihirapan sa buhay. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napatakip siya sa kanyang bibig. Umiyak. Hindi ko naman gusto to. Hindi ko naman plano. Pero hindi siya pinakinggan ni Lance. Magpa-DNA tayo. Paglabas niyan. Kung ano ko nga, pananagutan ko. Pero huwag kang umasa sa kahit ano pa. Hindi kita mamahalin, Hana. Lumabas siya ng opisina, halos. Hindi makalakad sa sakit. Dumiretso si CR. Doon na bumigay ang kanyang luha. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala, anak. Kahit hindi tayo gusto ng papa mo, mamahalin kita ng sobra. Makalipas ang ilang araw, matapos sabihin ni Hana ang kanyang pagbubuntis, ipinatawag siya ng mga magulang ni Lance Madrigal sa kanilang mansyon. Hindi niya alam kung bakit, pero may kaba siyang hindi maalis. Bitbit ang maliit na sling bag at nakasuot ng pinakamaayos niyang dress. Kahit alam niyang baka wala yung saysay. Pagpasok niya sa malawak na sala, kaagad siya sinalubong ng mga matang tila na nunuri. Si Doña Carolina Madrigal, ang ina ni Lance. Nakaupo sa malaking couch na parang reyna. Katabi nito, ang ama ni Lance, na si Don Renato. Tahimik, pero mabagsik ang mga mata. Hana Ramirez, malamig na sabi ni Doña Carolina, habang pinapahid ang mamahaling singsing sa daliri. Dediretsuhin na kita. Ang anak ko, si Lance. Hindi niya kailanman babastusin ang pangalan namin.
Kung totoo ang dinadala mo ang apo namin sa tiyan mo, dapat mong pakasalan si Lance para sa pangalan ng Madrigal. Hindi makatingin ng diretso si Hana. Hindi ko naman po kailangan ng kahit ano. Kayang-kaya ko pong buhayin ang anak ko. Hindi kita tinatanong kung kaya mo. Huwag mong ipagkait sa magiging apo ko ang pangalan niya. Hindi ito tungkol sa'yo. Ito tungkol sa dugo ng Madrigal. Kaya't maghahanda tayo ng kasal. Lihim lamang. Walang engrandeng selebrasyon para maiwasan ang chismis. Gusto sanang tumutol ni Hana, pero na makita niya, medyo nanginginig na ang matandang Don Renato. Kaagad siyang natakot at naisip din niya ang magiging kinabukasan ng kanyang anak. Kung paano mas magiging magaan ang buhay nito kung tatanggapin ang pangalan ng ama. Kaya sa huli, mahina niyang sinabi, "Sige po, kung iyan po ang gusto ninyo." Kinabukasan, dinala siya ng lawyer ng pamilya sa opisina ni Lance para pirmahan ang marriage settlement. Si Lance ay nakaupo sa likod ng desk, nakatukod ang siko sa mesa at tila walang interes. Pinagmamasdan siya nito ng malamig. "Ano pang gusto mo, Hana? Nakuha mo na ang gusto mo. Isang Madrigal na apelyido para sa anak mo. Sigurado ka na ba?" Masakit iyon para kay Hana. Hindi na ito pinuntahan para umamot ng kahit ano. Pero dahil sa sitwasyon, tiniis niya ang lahat. Para lamang po sa anak natin. Lance smirked bitterly. "Huwag mo nang gawing drama. Hindi ito fairy tale. Huwag kang aasa na mamahalin kita dahil lang pinikot mo ako." Ilang araw ang lumipas. Ikinasal sila sa huwes. Walang bulaklak, walang mga kaibigan, walang cake o musika. Tanging ang abogado ng mga Madrigal at 2 pang saksi ang naroon. Habang pinapahig ng judge ang mga sumpaan ng kasal, nakayuko si Hana. Pinipigilang humikbi. Si Lance, nakataas ang baba, malamig, at walang kahit anong emosyon sa mukha. Isunuot ito ang simpleng wedding band sa daliri ni Hana. Wala man lamang titig na puno ng pag-ibig, puro lamig, puro bigat. Sa kanilang bagong silid sa mansyon, tahimik lang si Lance habang inaayos ni Hana ang konti niyang gamit. Pakiramdam niya, isa siyang bisita, hindi asawa. Naramdaman niya ang bigat ng tingin nito mula sa kanya sa pintuan. Simula ngayon, malamig na sabi ni Lance, "Mananatili ka rito para hindi mapahiya ang pamilya ko. Pero huwag mong aasahan, nabibigyan kita ng higit pa roon. Ang gusto ko, magkunwari kang walang nararamdaman para sa akin. Dahil tiyak naman, wala akong ibabalik sa'yo." Tumango lamang si Hana, kahit namumugto na ang mga mata. "Naintindihan ko." Pag-alis ni Lance, umupo siya sa gilid ng kama at tinakpan ng palad ang mga mata. Hinahayaan ng tuluyang pumatak ang kanyang luha. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "Anak, pasensya ka na kung ganito ang simula ng mundo mo. Pero huwag ka mag-alala. Mamahalin kita ng higit pa sa kaya kong ibigay." Lumipas ang unang linggo ng kasal nila Lance at Hana. Pero para kay Hana, parang wala pa rin nagbago. Sa malapalasyong mansyon ng mga Madrigal, siya ang opisyal na asawa ng CEO. Pero tila isa lamang siyang multo. Walang nakakaalam, walang bumabati, walang nag-aasikaso na parabang siya ang bagong senyora ng bahay. Pumasok siya sa dining hall, kung saan kumakain ang pamilyang Madrigal. Tahimik siyang naupo sa pinakadulo ng mahabang mesa. Malayo kay Lance na nasa kabilang dulo. Binabasa ang financial paper habang kumakain. Hindi man lamang siya tinapunan ng tingin ng asawa. Si Doña Carolina naman ay kumindat na parang politikal ng ngiti. "Alagaan mong mabuti ang magiging apo ko, Hana. Yan lang ang importante." Tumango siya. "Opo, Doña." Sa bawat kagat niya ng tinapay, nakaramdam niya ay parang siya lang ang nakakaramdam na totoo siya. Sa loob ng bahay na iyon, hindi siya asawa. Siya ang incubator ng Madrigal Air. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik na siya sa trabaho.
Hindi siya tinanggal ni Lance bilang empleyada. Sa halip, pinanatili siya sa accounting. Kasama ang dati niyang mga kaibigan na walang kamali-malay na Mrs. Madrigal na pala siya. Uy, Hana, nag-resume ka na kaagad kahit buntis ka. Ang sipag mo talaga, sabi ni Trina. Hindi pwedeng magpahinga. Kailangan pa rin magtrabaho. Pilit niyang ngiti. Isang hapon, palabas siya ng elevator. Akmang dadaan sana siya sa koridor na makita niya paparating sina Lance. Kasama si Eliza. Bagong dating mula Paris, mukhang mas maganda at mas sophisticated pa kaysa dati. Napahinto siya at napaatras. Hindi malaman kung saan pupunta. Pero huli na, nakita siya ni Lance. Pinalakan siya nito ng malamig na mga mata. Ramirez, matinig ni Lance. Mukhang hindi ka patapos sa trabaho mo. Huwag kang papetiks-petiks dito. Tumango siya. Namumula na sa hiya. Opo, sir. At pabilis siya naglakad palayo. Natawa si Eliza at yumakap kay Lance. Mahigpit ka pa rin talaga sa mga empleyado mo. Pero gusto ko yan. Professional. Nakangiti si Lance kay Eliza. Tila walang pakialam na naroroon si Hana. Pagdating niya sa CR, doon siya tuluyang bumigay. Niyakap niya ang sarili at isinubsob ang mukha sa kamay. Pilit pinipigilan ang mga hikbi. Anak, pasensya ka na. Ganito ang nanay mo. Mahina, pero para sa'yo. Tatapusin kong lahat to. Gabi na. Nakahiga siya sa gilid ng malaking kama. Pumasok si Lance. Hindi malamang siya tiningnan. Dumiretso siya sa dresser. Tinanggal ang relo at wallet. Tapos, ay lumabas muli ng silid nang hindi nagsalita. Good night. Mahina na yung usal. Kahit alam niya hindi iyon naririnig. At kung marinig man, wala ayong magiging saysay. Minsan, kapag tulog na ang lahat, lumalapit siya sa kama ni Lance at tahimik na ibinubulong sa tiyan niya. Anak, kahit hindi tayo pansinin ng papa mo ngayon, dadating ang panahon na mamahalin din niya tayo. Sana. At sa bawat gabing iyon, siya mag-isa. Siya lang ang may pangarap. Siya lang ang may dasal. Isang umaga, bumaba si Hana sa lobby para asikasuhin ang delivery ng ilang dokumento. Sa di kalayuan, napansin niya bumukas ang malaking glass door ng entrance. Pumasok doon si Lance. Maginuo ang bihis sa charcoal suit at kasabay niya si Eliza. Naka-arm hook pa sa kanya. Magaan ang tawa ni Eliza habang nakatingala kay Lance. Oh Lance, I miss you so much. I hate na kailangan ko pang pumunta sa Paris para lamang matapos tong collection ko. Dapat sinama kita. Napatingin si Lance dito. May konting ngiti. Sa ngiting matagal ang hindi pinagkakaloob kay Hana. May kumpanya kung kailangang alagaan dito. Hindi ako pwedeng mawala. Nakita siya ni Lance. Saglit lang. Para mong ordinaryong empleyada lamang na bumati. Good morning po, sir. Mahinang sabi ni Hana. Isang malamig na tagulang ang sagot ni Lance. Saka muling hinarap si Eliza at nilakad ang labi patungo sa elevator. Naiwan si Hana. Nakahawak sa dibdib. Hindi dahil buntis siya, kundi dahil parang pinipigaan ng sariling asawa niya ang kanyang puso mismo. Hindi nang tagal, kumalat ang mga larawan ni Lance at Eliza na kumakain sa isang private restaurant. Naging tampok pa iyon sa isang lifestyle vlog sa opisina. Pinag-uusapan ito ng mga empleyado. Grabe, sila pa rin talaga, no? Ang tagal na ni Sir Lance at ni Miss Eliza. Bagay na bagay sila. Oo nga, parang royal couple. Tahimik lamang si Hana sa kanyang cubicle. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Pilit nginingitian ang sarili. Hindi mo kailangan marinig yon, anak. Pag-uwi niya mula sa opisina, nadatan niyang wala si Lance doon. Inilapag niya ang gamit at umakyat para magpalit ng damit. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lance.
Nakalagay ang mga kamay sa bulsa. Malamig ang mga mata. Bakit ngayon ka lang? Nag-overtime ako para tapusin yung quarterly report. Alam mo na dapat priority mo ay ang anak ko. Kung may mangyaring masama dyan, hindi kita mapapatawad. Napatango siya, nag-aalangan. Aalagaan ko ang anak natin, Lance. Kahit wala ka man lang tiwala sa akin. Bigla nag-ibang ekspresyon na mukha ni Lance. Naging matalim, puno ng galit. Anong gusto mo, Hana? Maawa ako sa'yo? Dahil buntis ka. Tigilan mo ang drama mo. Huwag mong gagamitin ang bata para makaamot ng awa o kahit katiting na lambing mula sa akin. Hindi na siya nakasagot. Tumalikod siya at hinayaan ang luha na dumaloy habang dahan-dahang lumalabas si Lance sa kwarto. Lumapit siya sa salamin, tinitigan ng sarili na parang hindi na niya kilala. Bakit parang ikaw lang ang nagmamahal, Hana? Bakit parang ikaw lang ang nasasaktan? Lumabas siya ng veranda. Bitbit ang maliit na unan. Niyayakap habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Umuulan na mahina, pero hindi niya alintana. Anak, ikaw lang ang lakas ko. Sana pagdating mo, maramdaman mong sapat ang pagmamahal ko para sa ating dalawa. Kahit wala ang papa mo. Isang madaling araw, tahimik ang buong mansyon ng mga madrigal, maliban sa mahinang pagtunog ng grandfather clock sa hallway. Nakatulog ang lahat sa mga silid nila, pero si Hana ay gising pa rin. Nasa gilid siya ng kama, nakayakap sa kanyang tiyan. Pinipilit pigilan ang mga luha na parang baha kung dumaloy. Kapag hindi niya pinigil, anak, bulong niya, natawad kung ganito ang simula ng mundo mo. Pero, hindi ko na yata kaya. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Namumugto ang kanyang mga mata, ang pisngi, may bakas pa ng mga luha. Kita sa kanyang mukha ang pagod. Hindi lang dahil buntis siya, kundi dahil sa mga sugat na walang nakikita, sugat sa puso't dignidad.